12 anyos na si Nizam Zafey, Tinuro ang stepmother bago ito bawian ng buhay. ang trahedya ay naganap sa Jawa Barat, Indonesia, kung saan naninirahan ang batang si Nizam Zafey, 12 anyos kasama ang kanyang ama at stepmother. Nangyari ito nitong February 2026. Isang trahedya ang gumimbal sa isang komunidad nang pumanaw ang isang 12 anyos na bata na si Nizam Zafey. Matapos umano siyang matagal nang nakakaranas ng labis na pang-aabuso mula sa kanyang stepmother. Lumaki si Nizam sa poder ng kanyang ama at stepmother. Sa paningin ng iba, maayos ang kanilang buhay dahil may kaya umano ang stepmother. Ngunit sa likod nito, may mga bagay palang hindi nakikita ang karamihan. Isang araw habang nagtatrabaho ang ama ni Nizam, may tumawag at nagsabing may lagnat ang bata. Agad umuwi ang ama at dinala siya sa ospital. Doon napansin ng mga doktor na maraming pasa ang kanyang katawan, bagay na hindi maipaliwanag ng simpleng pagkakasakit. Ayon sa mga paunang ulat, si Nizam ay dinala sa ospital sa sobrang panghihina at halos hindi na makagalaw. Balot ng pasa ang kanyang murang katawan. Habang nakahiga sa kama, napalibutan siya ng mga pulis at medical staff. Isang tanong lang ang bumabalik-balik sa isip ng lahat. Sino ang may gawa nito sa kanya? Pulis. Anak, huwag kang matakot. Sabihin mo sa amin, sino ang may gawa nito sa iyo? Nizam. Mahina. Halos pabulong. Masakit po. Pulis. Kailangan naming malaman para mabigyan ka ng hustisya. At sa kanyang huling pagkakataon, pabulong niyang sinabi, siya po, at itinuro ang kanyang stepmother. Ilang sandali lamang matapos iyon, tuluyan ng nalagutan ng hininga si Nizam. Ayon sa mga impormasyon mula sa ospital at investigasyon, matagal na umanong nakakaranas si Nizam ng labis na parusa at pang-aabuso. May mga aligasyon na siya ay pinapainom ng sobrang mainit na tubig at madalas na sinasaktan sa iba't ibang paraan. Ang pinsalang natamo niya ay umabot sa puntong nagkaroon ng internal injuries, kabilang ang pagdurugo bago isinugod sa hospital. Ang trahedya ni Nizam ay hindi lamang nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, kundi sa buong komunidad. Marami ang nananawagan ng agarang hustisya para sa bata. Ang tanging kailangan lamang sana ay pagmamahal, proteksyon at pagkalinga. Isang batang puno ng pangarap ang hindi na makakauwi. Isang tinig na humihingi ng tulong sa kanyang huling sandali sa mundo. Ang mga otoridad ay patuloy na nagsasagawa ng masusing imbestigasyon upang matukoy ang buong katotohanan at mapanagot ang sinumang may sala. Ang tunay niyang ina na nang makita ang labi ng anak ay tila natulala. Isang anak na malapit nang magbinata, ngunit imbis makita niyang lumalaki at nagkaroon ng mga pangarap, ang kanyang masilayan. Ang sakit na marahil ay hindi niya mailarawan ng salita. Isang ina na matagal nang hindi nakasama ang anak at sa muling pagkikita, huli na ang lahat. Ang kwento ni Nizam ay paalala sa atin na ang pagmamahal at pag-aalaga sa bata ay hindi lamang obligasyon, kundi isang responsibilidad na dapat igalang at panatilihin sa bawat tahanan. Ang trahedya ni Nizam ay hindi lamang kwento ng sakit, kundi isang panawagan sa lahat. Ang bata ay karapat-dapat sa pagmamahal ng proteksyon. Ang anumang uri ng pang-aabuso ay labag sa batas at hindi dapat palampasin. Sa mga magulang, isipin ang kapakanan ng anak bago ang pansariling kaginhawaan. Sa bawat kwento ng krimen, may boses na dapat marinig. Ang katotohanan ay hindi dapat itinatago. At hanggat may katotohanan kailangang ihayag, ang hustisya ay hindi dapat ipinagkakait. Ito ang Kakrimen Diaries PH, kung saan ang krimen ay sinusuri at ang katotohanan ay inuulat. Hanggang sa muli, adios mga Kakrimen Diaries PH. Thank you for watching. God bless.